Rex, is that you? Tanong ni Brittany. Who else? Sarkastikong tugon naman ni Rex. Sino siya? Si Gino naman ang nagtanong kay Brittany. It's Rex John Villarreal, my ex-boyfriend. Mapang-asar na tugon naman ni Brittany. Oo, at matagal na yon. You don't need to mention it. Nakakahiya naman sa boyfriend mong gold digger. Napikon si Gino sa sinabi ni Rex at hinatak ang kwelyo ng damit nito. Saan mo naman nakuha yung salitang yan? Patunayan mo yung sinasabi mo kung hindi babasagin ko yung mukha mo. Gino, enough! Nakakahiya. Baka may makakita sa'yo. Binitawan naman ni Gino si Rex. Saglit pa ay biglang dumating ang kaibigan ni Shanti na si Kit. Rex, si Shanti! Hinahapu-hapu pa nitong sambit. What happened? Natatarantang tanong din ni Rex. Maging si Gino ay naalarma na din. Nagtataka siya dahil naroon si Kit at kilala nito si Rex. Agad naman silang sumunod kay Kit at pinuntahan si Shanti. Nawalan pala ito ng malay at agad naman nilang isinuhod sa ospital. Doon ay napag-alaman nila na may malalang karamdaman si Shanti, na kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Let me do it, presenta ni Gino. No, I am not allowing you to do so, nor touch her. Ako ang boyfriend ni Shanti, and I can afford to get the best doctor for her. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kamusta naman ang studies mo, mahal? Tanong ni Shanti sa nobyong si Gino. Okay naman, mahal. Naipasa ko na pala yung mga projects and thesis na ginawa natin. Thank you, mahal ha. Sabay yakap pa kay Shanti at hinalikan nito sa noo. Sinusuportahan kasi ni Shanti ang pag-aaral ni Gino sa kursong medisina. Matagal na silang magkarelasyon ng nobyong si Gino, kaya naman buo na at tiwala na ang loob ni Shanti na balang araw ay magbubunga rin ang kanyang paghihirap kapag ito ay nakatapos na. Upang matustusan ang pag-aaral ni Gino ay maraming mga pinapasok na trabaho si Shanti. Isa siyang waitress sa isang restaurant at kung saan man ay may bakanting trabaho ay wala itong inaayawan. Isa na dito ang pagbibenta niya ng dugo makailang beses na. Type AB kasi ang dugo ni Shanti kaya medyo may kamahalan ng kanyang presyo sa dugo niya. Kaya naman ang laking tulong nito sa pag-aaral ni Gino. Hindi ka na magkanda mayo-mayo dyan sa mga bills mo ah. Sita ng kaibigan niyang si Kit. Kahapunan na nakita siya nitong naglilista ng mga bayarin. Napakamot naman ang ulo si Shanti. Bakit pa kasi hindi mo nalang patigilin si Gino sa pag-aaral niya? Kung tutuusin, dapat nga siya yung nagtatrabaho eh. Kayang-kaya naman yung mag-working student. Sermon ni Kit, habang tinitingnan ang mga resibo na nakaipon sa table ni Shanti. Saglit pa ay may napansin si Kit. What is this, Shanti? Kinuha niya ang papel na nakita. Katunayan nito na nagbebenta si Shanti ng dugo. Oh my God, Shanti! Have you gone crazy? Kailangan mo ba talagang gawin to? Hindi mo ba alam na magkakasakit ka sa ginagawa mo? Hinablot ni Shanti ang papel at pabulong na nagsalita. Please, Kit. Huwag mo na itong sasabihin kahit na kanino. Lalo na kay Gino. Ayoko malaman yung pagbebenta ko ng dugo. Umirap na lang si Kit. Naku, hindi ko na alam ang sasabihin ko sa'yo, Shanti. At umalis na nga si Kit. Kasama ni Shanti si Kit sa buhay. Matagal na rin kasi silang magkaibigan kaya magkasama na rin sila sa iisang apartment. Kaya naman huling-huli na nila ang ugali ng bawat isa. At sa tono ng pananalita ni Kit, ay alam ni Shanti na galit ito. Hindi sa kanya kung hindi sa pag-aabuso ni Shanti sa kanyang sarili, matustusan lang si Gino sa pag-aaral. Tila walang tinag na patuloy pa rin si Shanti sa pagbibenta ng dugo. Kinabukasan din ay maaga si Shanti na nagpunta ng laboratory upang magbenta muli ng dugo. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, pagkapahinga niya
ay masayang ni-receive ni Shanti ang bayad sa kanya para dito. Ngunit hindi pa man nakakalabas ng pinto ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Shanti at akmang tutumba. "Are you okay, miss?" Mabuti na lang at nasalo siya ng isang lalaking may magarang suot. Pinilit na Shanti na magmulat ng mga mata ngunit tuluyan na siyang nawala ng malay. Pagdilat ni Shanti ay nasa isang kwarto na siya. Kwarto ng ospital. Saglit pa ay may pumasok na doktor. "Hi, how do you feel now?" Tanong ng doktor. "Po? Okay na po ako. Kailangan ko na pong umalis. Wala po akong ibabayad dito." Nagmamadaling bumaba ng kama si Shanti. Natataranta. "Iha, it's okay. You can stay here hanggat hindi pa tayo nakakapag-proceed sa mga laboratories mo. If you're thinking about the bills, it has been paid in advance, so you have nothing to worry about. Please calm down and go back to your bed." Tila walang namang narinig si Shanti at nagdire-diretsong lumabas ng kwarto. Napailing na lamang ang doktor. Pagkalipas pa ng ilang taon ay natapos na rin si Gino sa pag-aaral. Naging resident doctor na ito at nadistino si Gino sa isang kilalang ospital sa Pilipinas. Dito ay nakilala ni Gino si Brittany, ang anak ng chairman ng ospital, at dito na nagsimula ang magiging lamat sa relasyon nila ni Shanti. "I think I like the new intern," sambit pa ni Brittany habang kausap ang best friend niyang si Alona. "Don't you dare," tugon pa ni Alona na may pag-irap pa. "At bakit?" "Balita ko may jowa daw yan si Gino. And take note, yun daw ang nagtustos at nagpaaral sa kanya kaya nakatapos siya ng medicine. How honorable." Ngumisi naman si Brittany. "You know, I can do more than that. Baka nakakalimutan mo. I am the only daughter of the chairman of this hospital. I have the power. Besides, intern pa lang siya." "Seriously?" Taas kilay lamang na tugon ni Brittany. Samantala, ginising naman si Shanti ng tawag mula kay Gino. Hello?" Pupusak-pusak pang pagsagot ni Shanti. "Mahal," sabi ni Gino sa kabilang linya. "Oh, bakit mahal?" "Andito ako sa labas niyo." Bumalik ko si Shanti mula sa pagkakahiga at agad na nilabas ang nobyo. "Hindi ka pumasok?" Tanong ni Shanti na nakapasok na si Gino sa loob. Nawawalan ako ng gana, mahal eh." "Ano? Mahal naman eh. Huwag ka naman ganyan. Alam mo naman kakagraduate mo pa lang, diba? Hindi pa nga tayo nakakabawi sa mga utang natin. Tsaka, bakit ba? Ano bang problema?" Tila paiyak na si Shanti. "Ang daming dapat nasaluhin ulit, mahal eh. Para akong bumalik sa first year college. Isa pa yung baon ko araw-araw. Siguro naman pwede na akong mag-apply sa iba." "Hindi. Itutuloy mo yan, Gino. Kung yung baon-baon mo ang problema mo, sige, dadagdagan ko yung allowance mo. Tutulungan kita sa mga sauluhin mo. Magtulungan tayo. Okay, mahal?" Hinawakan pa ni Shanti ang kamay ni Gino at gumiti ng bahagya. Napabuntong hininga naman si Gino. Kinabukasan ay pumasok na si Gino. "Hey!" Tawag ni Brittany kay Gino nang makita niya itong lumabas ng elevator. "Yes, Miss Brittany?" "Ano ka ba? Brittany na lang. Sobrang formal naman ang Miss Brittany na yan." Malagkit ang mga tingin ni Brittany kay Gino na tila nangaakit. Mabilis namang nakaramdam si Gino sa nararamdaman ng dalaga. "Anyway, bakit wala ka yesterday?" Na-short kasi ako sa allowance kaya gumawa pa muna ako ng paraan." "Aw, poor thing. In cases like that, pwede ka pa rin naman pumasok. Pwede ka naman magsabi sa akin." Natawa pa si Gino. "Naku, nakakahiya naman sa'yo." "No, it's fine. Isa pa magiging pamilya naman na tayo dito eh. So, gusto ko maging at ease ka sa akin." Ngumiti naman si Gino at saglit pa ay nagpaalam na rin kay Brittany upang puntahan ang mga pasyente. Nang araw ding yon ay nakausap ni Brittany ang kanyang ama tungkol sa evaluation ni Gino.
at ipinatawag si Gino nito upang kausapin. Lumabas si Gino ng opisina ng chairman na lugmok na lugmok. Sinalubong naman siya ni Britney upang i-comfort. "Wanna have some coffee?" Yaya ni Britney kay Gino. "Passion mo ba talaga ang pagdodoktor?" Tanong ni Britney habang nagkakape sila ni Gino sa malapit na coffee shop sa ospital. Nagbuntong hininga si Gino. "Pangarap kong maging doktor. Hindi ko naman expected na napakahirap palang abutin nun." Ngumisi si Britney. "Kapag gusto mo ay may paraan." Hinagod ni Britney ang kanyang mga kamay sa braso ni Gino. Nagulat naman si Gino at iniwas ang kanyang braso mula sa dalaga. "Britney, may girlfriend ako." Diretsong sabi ni Gino. Umayos ang upo si Britney. Naghalukip-kip ng braso at nagdekwatro pa ng paa. "I can give you a permanent position sa department with the best surgeon. Kain-kaya ko yung gawin. Hindi mo na kailangang sumuot pa sa karayom." Nanlaki naman ang mga mata ni Gino. Naguguluhan siya. Mata sa matang tinitigan niya si Britney. Saglit pa ay tumayo ito at walang paapaalam na umalis. Naiwan si Britney na nakangisi dahil alam at ramdam niyang bibigay na si Gino. "Mahal, masarap ba yung luto ko?" Tanong ni Shanti kay Gino. Sa apartment kasi ni Shanti dumiretso si Gino pagkatapos ng shift niya sa ospital. Hindi naman natugon si Gino dahil tulala ito sa kaiisip ng mga sinabi sa kanya kanina ni Britney. "Mahal? Ha? Oo naman, mahal." Tipid na tugon ni Gino. Maya-maya pa ay dumating na rin si Kit. "Aba nga naman at may bisita," sambit ito. Tumalim ang mga mata ni Gino dahil alam niyang inis sa kanya si Kit. "Akala ko overtime ka, Kit." Patay mali siya na tanong ni Shanti. "Oo sana, kaso naramdaman ko may darating na linta. Bisita pala. Kaya umuwi ako na maaga." Nilagabog pa ni Gino ang mesa at mabilis na tumayo. Walang ano-ano dumiretso ito palabas. "Kit!" Saway ni Shanti sa kaibigan at mabilis na sinundan si Gino. "Mahal!" Habol ni Shanti sa nobyong si Gino. Lumingon naman si Gino at kitang-kita sa mukha nito ang pagtatampo. "Mahal, halika na. Balik na tayo doon." "Para ano?" "Para malaitin pa ng best friend mo." "Wag na, Shanti." "Hindi ka na nasanay sa taong yon. Diba sadya naman talaga siyang ganun?" Natigilan si Gino ng bahagya at saglit pa ay tumitig kay Shanti. "Huwag na muna siguro tayo magkita." Nawindang naman si Shanti sa sinabi ni Gino. "Anong sinabi mo?" Wait lang, Gino, ha? Napaka-OA mo naman yata sa part na yan. Matagal mo naman ang kilala si Kit, diba? Sadya naman talaga siyang ganyan." "Bakit, Shanti? Palagi bang pwede niya na lang ako minamaliit?" "Babalik naman ako Gusto ko lang mag-lie-low muna. Tsaka, training ko pa rin naman yung tututukan ko para pagbalik ko. Kukunin na kita dyan tapos magsasama na tayo. Pakakasalan kita. At patutunayan ko dyan sa Kit na yan na kaya kong maging successful." Pakakasalan mo ako, mahal?" Kumikinang ang mga mata ni Shanti habang nagtatanong kay Gino. Oo naman. Kaya nga diba sabi ko sa'yo, pansamantala lang to. Babalik ka naman kita Huwag ka mag-alala. Tatawag ako palagi, okay? Sabi ni Gino kay Shanti habang hawak-hawak ang dalawang pisngi nito. Bumalik si Shanti na mag-isa sa apartment nila. "Oh, asan si Gino?" Tanong ni Kit. Nanlambot na naupo si Shanti sa upuan, umiling-iling. Mag-stay in siya. Nakaramdam ng lungkot para sa kaibigan si Kit. "Sorry, Shanti. Hindi ko naman alam na magkakaganito Parang bago naman sa jowa mo yung ugali ko." Ngumiti lang ng tipid si Shanti. "Okay lang yun, Kit. Tara na, kain na tayo." Patay mali siya na pag-iiba ng topic ni Shanti. Batid ni Kit na nagtatampo ang kaibigan.
Kilala niya ito ngunit para sa kanya ay tama lang ang ginawa niya. Ang pinagtataka niya lang ay kung bakit biglang naglakas ng loob si Gino na magstay in na lang sa quarters nila sa hospital gayong hindi nito maiwan-iwan si Shanti. Samantala ay maaga namang pumasok sa ospital si Gino. Hey! Nakasalubong niya kaagad si Britney. Di ba mamaya pang shift mo? Parang ang aga mo yata. Napapayuko naman si Gino at hindi alam kung paano magsisimulang magsalita. Pinangungunahan siya ng hiya. I guess may gusto kang sabihin? Sabit ni Britney habang hawak ang botones ng polo ni Gino. Pinag-isipan ko mabuti ang sinabi mo kahapon. Really? So anong desisyon mo? Give me a permanent position here. And I'll give you what you want. Tumaas naman ang kilay ni Britney at tinitigan ng malagkit si Gino. Ibang kapalit ang gusto ko. Napalunok naman si Gino sa sinabi ni Britney. Tulad nga ng pangako ni Britney na mailakad si Gino na magkaroon ng permanent position sa ospital, nakuha ito ng walang kahirap-hirap ni Gino. Hindi lamang ito basta posisyon dahil si Gino mismo ang naging head surgeon ng department. Hindi lang kasi siya basta binakera ni Britney. Ginalingan pa ni Gino ang pakikipagsipsipan sa mga seniors niya upang maturuan siya ng mga ito. At sa paglipas lamang ng ilang pa mga buwan, ay isa na siyang magaling na surgeon. Sa pamamayagpag ni Gino sa ospital ay mas lalo namang lumalim ang relasyon nila ni Britney. Madalas na may nangyayari sa kanila. At kasabay nito ay ang tuluyang pagkawala ni Gino ng oras sa tunay na kasintahang si Shanti. Ni hindi na ito tumatawag sa dalaga. Hey, Shanti! Hindi ka pa kumakain simula kagabi ah. Sita ni Kit kay Shanti. Hindi naman nagsasalita si Shanti at nananatiling tahimik. Kumunot na lamang ang noon ni Kit dahil hindi niya makapang kaibigan. Manonood nga lang ako ng palabas, sambit ni Kit. Sabay kuha ng remote at pumili ng panonoorin. Saktong pabukas ito ng TV ang palabas naman ay Korean drama tungkol sa long distance relationship. Patungkol ito sa magkasintahan na magkalayo. Kawawa naman yung girl dito, no? Nako, if sa akin mangyayari yan, susugurin ko yung jowa ko. Hindi aari sa akin yung mga walang kontak-kontak na yan, ano? Maghiwalay na lang kami, di ba? Galit pa na reaksyon ni Kit sa pinapanood. Ang kaibigan naman na akala nakikinig ay biglang humagulhol. Umiiyak na si Shanti. Hoy, Shanti! Aba, na paano ka? Nagulantang naman at tanong ni Kit. Ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak si Shanti. Shanti, please talk. Hindi naman ako mahuhula eh. Nag-aalala na ako sa inyan. Saglit pa ay huminga naman ng malalim si Shanti. Halos magdadalawang buwan na kasing hindi nagpaparamdam si Gino. Garal-gal ang boses ni Shanti. Ano? At hinayaan mo lang na ganyan siya, Shanti? Nako, look at yourself. Pati sarili mo napapabayaan mo na. Ni hindi ka na nga kumakain. Bihira ka pang lumabas ng kwarto mo. Wala na yung dating sigla mo. Bakit naman hindi ka nagsasabi sa akin? Hindi nagsasalita si Shanti. Nagbundong hininga naman si Kit. Look, Shanti. I apologize kung nagkaganito kayo ngayon ni Gino. Alam kong hindi mo lang ako masisisi pero nararamdaman kong gustong-gusto mo na akong sumbatan. Pero I swear to God, hindi ko naman intensyong gawin or sabihin yun. Are we okay, Shanti? Tumangutango naman si Shanti at muling umiyak. Shh! Tahan na, Shanti. Niyakap pa ni Kit ang kaibigan at maya-maya pa ay pumasok na naman sa kanyang isipan. Sandali nga lang. Paano pala kung nagloloko na si Gino? Natigilan si Shanti at napag-isip. Kumain ka na ba? Sabay na tayo. Mga text messages na nare-receive ni Shanti sa oras ng kanyang trabaho. Bakit ganito ang message ni Gino? Tanong naman ni Shanti sa kanyang sarili. Nireplyan ni Shanti ang nobyo. Ha? Oo, mahal. Kumain na ako.
Anong sabay? Sabay tayong kumain? Kamusta ka na nga pala dyan? Miss na kita. Reply ni Shanti. Ngunit hindi na nag-reply si Gino. Sinubukan itong tawagan ni Shanti ngunit hindi na ito sumasagot. Tapos yun na yung huling message na na-receive ko sa kanya. Sambit ni Shanti sa kasalukuyan. Nag-iiyak pa rin ito habang nagkukwento sa kaibigang si Kit. Umuusok naman ang ilong ni Kit sa inis. Nako, puntahan natin siya. Sambit ni Kit. Ha? Saan? Sa ospital? Hindi no. Hindi ko gagawin yan, Kit. At bakit hindi? Para matahimik na yung kaluluwa mo, no? Para hindi ka nahihirapang kakaisip kung bakit hindi ka kinukontak ni Gino. Hinawakan ni Kit sa kamay si Shanti. Shanti, you have to face the truth. Huwag ka matakot na malaman yung totoo. Andito ako. At tumulong muli ang mga luha ni Shanti. Kung namimigate ang puso ni Shanti, si Gino naman ay nagtatamasa sa kaligayahan kasama si Brittany. Bukod sa head surgeon na siya ng department, ay masarap ang buhay ni Gino bilang kasintahan ni Brittany. Dalang kapangyarihan na anak ng chairman ng ospital. Anong oras ang out mo mamaya, babe? Tanong ni Brittany kay Gino habang bumababa ng sasakyan. Hindi ko alam may 2 patient ako na nakaschedule for tonight. Tugon naman ni Gino sabay akbay kay Brittany. Okay, I'll spend time in the lobby then. Hihintayin na lang kita, ha? No need, babe. Ayoko mapagod ka. Bumalik ka na lang sa condo and wait for me there. Buy na lang kita ng pasalubong. Anything you want. Aw, that's so sweet of you, babe. Maarting tugon naman ni Brittany sabay halik sa pisngi ni Gino. At naglakad na nga sila ng hallway. Doon ay naghiwalay na sila ng landas na may paghawak pa sa kamay ni Brittany si Gino. Samantala, umuwi na kaya tayo, Kit. Baka busy kasi si Gino eh. Yaya pa ni Shanti. Maaga silang bumiyahe upang puntahan ang ospital kung saan nakadestino si Gino. Sa paghiwalay nila ng daan ni Brittany ay tumambad sa kanya si Kit at Shanti na naghihintay sa waiting area. Nakatalikod ang dalawa kaya hindi naman siya nakita. Mabilis na pumaling pabalik si Gino. Wait lang. Sayang naman yung pinunta natin dito. Diyan ka lang, okay? Magtatanong ako sa helpdesk. Lumapit si Kit sa available na nurse na naroon. Good morning po. Tatanong ko lang po sana kung anong oras yung shift ni Doc Gino. Si Doc Gino Morales po ba? Yung head surgeon? Tanong ng nurse. Nagulat naman si Kit sa sinabi ng nurse. Ngunit hindi niya iyon pinahalata. Yes po, tugon ni Kit. Wait lang po ha. Check ko po yung schedule niya. Akmang titingin na sana ang nurse sa files niya nang makita niya si Gino na naglalakad sa hallway. Oh, I think ayun po siya. Sabay turo pa kay Gino. Luminga naman si Kit sa direksyon kung nasaan si Gino at nakita niyang palayo na ito. Agad niyang kinuha ang kamay ni Shanti at hinigit ito. Teka lang, saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Shanti sa kaibigan. Nagmamadali silang tumakbo upang mahabol si Gino. Nang medyo malapit na, ay, Gino! Sumigaw na si Kit. Kumunot naman ang noo ni Shanti at tiningnan ng taong tinawag ni Kit. At halos maluha siya na makita si Gino nga talaga ang taong hinahabol nila. Tumigil naman si Gino sa kanyang paglalakad at bahagya ng hinarap si Kit at si Shanti. Plastic itong humiti sa dalawa. Mahal! Naiiyak na sambit ni Shanti at tumakbo ito papunta kay Gino. Niyakap niya agad ang binata. Miss na kita, mahal. Garalgal ang boses sa sambit ni Shanti. Nakaramdam naman ang bahagyang konsensya si Gino dahil alam niyang kung gaano siyang na-miss ng tunay na nobya. Yayakapin na sana niya pabalik si Shanti ngunit naisip niyang alam ng lahat ng mga nurse, doktor at iba pang staff doon na si Brittany na ang kasintahan niya. At lalong alam din ng chairman na bigla na lang sumulpot sa kabilang hallway. Kitang-kita yon ni Gino dahil salamin lang ang pagitan ng bawat daan sa ospital na yon. Sa labas tayo.
Natatarantang yaya niya kay Shanti. Napansin naman kaagad ni Kit ang pagkaaligaga ni Gino. So, tell me, what brought you here? Tanong ni Gino. Nasa labas sa sala. Doon sila dinala ni Gino sa walang masyadong dumadaan na tao. Ha? Nagtatakang tanong ni Shanti. Hindi ka ba masaya na nandito ako? Bakit naman ganyan ang tanong mo? I'm sorry, okay? Nagulat lang ako, mahal. Kamusta ka na? Bawi naman ni Gino. Eto, nag-iisip ako kung okay ka lang ba dito? Kung kamusta ka na? Hindi ka na kasi sumasagot sa mga text messages ko eh. Kahit tawag hindi na rin kaya naisip kong puntahan ka. Gumisi naman si Gino. Naisip mo? Or naisip ni Kit? Sarkastikong tanong ni Gino. Mabuti na lamang at malayo ng kaunti si Kit kaya naman hindi niya naririnig ang sinasabi ni Gino. Gino, please, hindi ka pa rin ba okay? Nagsorry na sa akin si Kit. Baka pwedeng mag-uwian ka na lang ulit. Sa'yo, oo, nagsorry. Pero sa akin, di ba hindi pa? Kung magsusorry ba siya, uuwi ka na. Still no. Huh? Shanti, pangarap ko to. Pangarap natin to. Bakit ngayon mo pa ako gigipitin ng ganyan? Papunta na tayo dun, no? Kunti na lang, mahal. Di ba nag-promise naman ako sa'yo na babalik ako? Pero wag muna ngayon. Nakita mo naman siguro yung biyahe, hindi ba? Yung traffic at pagod. Hinuwakan ni Gino ang kamay ni Shanti. I know you understand. Dagdag pa nito. Okay lang naman, mahal eh. Pero kasi hindi ka na nawawalan ka ng time sa akin. Nagbuntong hininga si Gino. You know how busy I am with my profession, right? Sa dami ng patients, kahit pagkain nga nakakalimutan ko na. So as well as my phone, nakakalimutan ko ring i-charge. More patience, mahal. Please? Tumangutango naman si Shanti na tila nawawalan na ng sasabihin. Maya-maya pa ay nag-vibrate na ang phone ni Gino. Alam niyang si Britney ang tumatawag. Mahal, I really have to go. May patient akong ilalabas na when they need my sign. So, okay na ba tayo? Sige mahal, I love you. Akmang yayakap sana si Shanti kay Gino ngunit mabilis na itong umalis. Nagmamadali itong tumakbo papasok muli ng ospital. Lumapit naman kaagad si Kit kay Shanti. O ano, kamusta? Tanong ni Kit. Dire-diretsong tumulo ang luha ni Shanti. Napayuko na lang si Kit dahil wala naman siyang magawa para sa kaibigan. Niyakap na lamang niya ito upang iparamdam ang pag-comfort. Nang nakasigurong nakalayo na mula kay Shanti ay sinagot na rin ni Gino ang phone niya. Si Britney nga ang tumatawag dito. Hello? Sabat ni Gino. What happened to you? Bakit ang tagal mo sagutin ang calls ko? Galit na tanong ni Britney sa kabilang linya. I'm sorry babe, may kinausap lang ako. Sino? I will tell you later, okay? I'll call you back. Simula sa biyahe naman hanggang makauwi ng bahay ay nananatiling malungkot si Shanti. At nang nasa bahay na sila ay hindi na nakatiis si Kit na hindi kumprontahin ng kaibigan. Shanti, let's talk about it. Ano ba Kit? Pagod ako. No, sit down and let's talk about it. Tila wala namang narinig si Shanti at dire-diretso pa sanang lalakad, ngunit hinigit na ni Kit ang kanyang kamay at iniharap sa kanya. I said let's talk. Kit, ano ba? Kanina ka pa. Nung nakaraan ka pa. Hindi ka ba makaintindi? Pagod ako. Tumahimik si Kit at tinitigan si Shanti. Hanggang kailan ka pagod, Shanti? Hanggang kailan mo kikimkimin, ha? Kapag nakahang ka na sa bentana? Nag-aalala ako sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan? Nag-aalala ka? Saan banda, Kit? Alam mo ba kung saan nagsimula lahat ng to? Alam mo ba kung bakit ka to dinadanas? Kung pwede ko lang ibalik yung araw na yon na pinaringgan mo siya.
Sana hindi ko na lang siya pinapunta. Sana hindi na lang siya dumaan dito at sa labas na lang kami nagkita. Umiiyak na sambit ni Shanti. Ah, wow! So ngayon, sinisisi mo na ako, Shanti. Ganun ba? Fine. Kasalanan ko. Sige. Sa akin na nagsimula. Bakit, Shanti? Ano bang napag-usapan niyo? Parang ang unfair naman siguro na tanggapin ko ang galit mo na hindi ko naririnig yung kwento mo na sinabi niya. Now, what's the score, Shanti? Nagbago na siya. Hindi na siya hindi na siya yung dating Gino na nakilala ko. Hindi ko na maramdaman yung sabik. Yung pagmamahal, yung kami. Napagulhol na lang si Shanti. Napaluha na rin si Kit. Sinubukan mo ba siyang pauwiin? Sana tinawag mo ako para ako yung magpauwi sa kanya. At besides, hindi pa rin ako nagsusorry sa kanya eh. Sabit ni Kit habang pinupunasan ng luha niya sa kanyang muka gamit ang kamay. Umiling-iling si Shanti. May kailangan pa siyang tapusin. Pero nangako naman siya na uuwi siya soon. Nakakalungkot lang kasi. Ang layo-layo na niya. Hindi ko makita yung Gino na minahal ko. Pero sabi niya nga pagod lang siya at iintindihin ko yan. Inayos ni Shanti ang kanyang sarili. Masaya ka na ba? Narinig mo na ang gusto mong marinig. Siguro naman pwede na ako matulog. Akmang pupunta na si Shanti sa kanyang kwarto nang bigla pang nagsalita si Kit. He is a surgeon now, Shanti. Head surgeon, sabit ni Kit. Parang wala namang narinig si Shanti at dumiretso pa din sa kanyang kwarto. Ngunit malinaw na malinaw sa kanya ang sinabi ng kaibigan. Nakahiga na si Shanti. Hindi siya makatulog dahil binabagabag siya ng sinabi ni Kit. Paulit-ulit niya tuloy naiisip ang mga sinabi sa kanya ni Gino. Papunta na tayo dun, no? Kung di na lang, mahal. Diba nag-promise naman ako sa'yo na babalik ako? Naaalala pa ni Shanti na sinabi ni Gino. Hindi siya mapakali. May nais siyang malaman. May nais siyang madiskubre. Kinabukasan ay maagang gumising si Shanti. Kailangan niya ng kumilos. Kailangan niya ng imulat ang kanyang mga mata. Tama-tama naman ang punta niya sa ospital dahil may event doon. At habang abala naman ang lahat sa event ay nag-iinarte naman si Brittany kay Gino. Babe, wala kaming ginawa. Ano bang inayos sa isip mo? Paliwanag naman ni Gino. Sinabi na kasi ni Gino ang tungkol sa pagpunta ni Shanti. At kahit anong paliwanag ni Gino ay nag-inarte pa rin ito na akala mo ay siya ang tunay na kasintahan ni Gino. Makalipas ang halos 1 oras sa biyahe ni Shanti ay nakarating na rin ito ng ospital. Ay, buti na lang walang traffic. Sambit ni Shanti sa sarili. Anong meron? Tanong niya muli sa sarili dahil sa dami ng tao sa event. Nagsisimula na pala ang event at naabutan si Shanti na nagsasalita ang MC. Thank you for that wonderful speech and motivation, Mr. Chairman. Hindi naman alintana ni Shanti ang sinasabi ng MC. Palingalinga siya sa paligid dahil hinahanap niya si Gino hanggang sa... And now, let us have here the head surgeon of our department, Dr. Gino Morales. At nagpalakpakan ng lahat ng tao. Parang naging estatwa naman ang katawan ni Shanti sa kanyang narinig. Kumpirmado. Tunay nga ang sinasabi sa kanya ni Kit. Isa na itong head surgeon. Ngunit, bakit nga ba hindi sinabi ni Gino sa kanya yun? Ang naglalarong tanong ni Shanti sa kanyang isipan. Isa lamang ang sagot sa kanyang katanungan. Ang kumprontahin, si Gino. Hinintay ni Shanti na matapos magsalita si Gino at nang matapos na ito magsalita, ay laking gulat niya nang sinalubong ito ng isang babae. Hindi ito nakasuot ng lab gown, ngunit alam ni Shanti na maimpluwensya itong tao. Alam niyang anak mayaman ito. At ang mas lalong nagpagimbal pa at nagpatanggal ng kanyang laman-lamanan ay pumulupot ng babae sa braso ni Gino. Sabay hawak naman ng binata sa kamay nito at inalalayan pang bumaba ng stage. Sa galit ni Shanti ay agad niyang sinundan si Gino. Gino! Sigaw ni Shanti kahit nasa kumpulan pa ito ng mga doktor. Kasama pa ang chairman. Pinagtingin na si Shanti ng mga tao
At nakataas naman ang kilay ni Britney na kinalala si Shanti. Is that her? Malditang tanong ni Britney kay Gino. Hindi naman mapakali si Gino at halos tumalo ng puso sa kaba. Agad siyang lumapit kay Shanti at kinaladkad ito palayo. Ano ba, Gino? Nasasaktan ako! Sambit ni Shanti, sabay bawi sa kanyang braso na hawak ni Gino. Ano na naman ginagawa mo dito? May inis sa tono ng pananalita ni Gino. Ano? Nagagalit ka ba, Gino, kasi nandito ako? At saka bakit ganyan ang tono ng pagsasalita mo sa akin? Parang hindi mo ako. Sino siya, Gino? Pinutol ang pananalita ni Shanti ng isang boses ng matanda. Ang chairman. Lalong nangatal ang buong katawan ni Gino. Takot na takot siya. Katahimikan. Saglit pa ay nagsalita si Gino habang nakaabang naman si Shanti sa isasagot ng kasintahan. Just my patient, Mr. Chairman. Hindi naman makatingin si Gino sa mga mata ni Shanti. Tila nasabuyan ng malamig na tubig si Shanti nang marinig niya kung paano siyang itanggi ng sarili niyang nobyo. Walang ano-ano ay iniwan na siya ni Gino at sumama sa kumpulan nila Britney. Mataas ang kilay na pumulupot si Britney sa mga braso ni Gino at umusad na sila palayo sa kinatatayuan ni Shanti. At nang makalayo ng mga ito, ay saka natauhan si Shanti. Nag-flashback lahat ng mga panlalamig ni Gino sa kanya simula nung magsimula na itong maging resident doctor. Tanging mga luha lamang ang naging kakampi ni Shanti upang maibsan ang sobrang sakit na nararamdaman. Nang gabi ding yon ay matutulog na sana si Kit nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay biglang yumapos sa kanya si Shanti. Umiiyak. Hey, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Kit. Nang mahimasmasan na si Shanti ay kinausap niya na si Kit. Sorry din, Kit, kung sinisi kita. Pero ang totoo niyan wala namang dapat nasisihin eh. Ginusto ni Gino kung nasan man ang sitwasyon niya ngayon. Nagbuntong hininga si Shanti. Hinawakan naman ni Kit ang kamay nito. Ano ka ba? Naiintindihan ko naman yon kung bakit mo nasabi yung kahapon. Alam ko naman na magiging maayos din ang lahat sa atin. Kilala kita at alam kong hindi mo ako matitiis. Pero teka nga lang. Ano nang plano mo? Hindi ko pa alam sa ngayon, Kit. Iniisip ko pa ang mga pinagkakautangan ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ako babawi at mababayaran ang lahat ng yan. Aba, hindi naman pwedeng ikaw lang mag-suffer niyan. Kailangan singilin mo din si Gino. Kailangan magbayad siya. Saglit na natigilan naman si Shanti. May punto si Kit. Alam mo, may kilala akong public attorney. Matutulungan niya tayong ilakad yung kaso mo. Trust me. Kagatlabing nagbuntong hininga si Shanti. Samantala, sa kondo naman ni Gino at Britney, habang sila'y kumakain ng almusal ay may text message na na-receive si Gino. Windang na windang ito na mabasa ang text dahil mula ito sa isang law office. What's that, babe? Intrimitidang tanong naman ni Britney. Shanti's filing a case against me. What? What does she want? Hindi to pwede, babe, ano? Malaking iskandalo to. Ang alam ni Daddy, single ka at walang girlfriend. Bago naging tayo. Kapag nalaman niya to, isang pitik lang sa daliri niya, tanggal ka sa posisyon mo. We have to do something. Nag-iisip na si Gino. What if I call her and talk to her? Call her? No. No. Para saan pa? Babe, I know her. Malay mo, madala ko siya sa hilot, diba? Tatanungin ko na rin kung anong pwedeng gawin natin para iurong niya ang kaso. Umirap si Britney. This will be very quick, okay? Whatever. Denial na ni Gino ang number ni Shanti. Hello? Agad naman sumagot si Shanti. Shanti? Bakit? I just want to ask if what was that case for? Baka pwede naman nating pag-usapan. Hindi na nagsasalita si Shanti. Nasa harapan pala nito si Kit at naririnig ang pinag-uusapan nila dahil naka-loudspeaker si Shanti. Sumenyas ito ng isasagot ni Shanti kay Gino. Nakapag-desisyon na ako, Gino.
Kailangan mo pumunta sa meeting place natin bukas. Kung ano man yung nakalagay sa text message na natanggap mo. At para malinaw lang, hindi na to para sa atin. Naniningil lang ako. Singil? Anong? Magsasalita pa sana si Gino ngunit in-off na ni Shanti ang tawag. Shh! Napasigaw si Gino. Oh, ano sabi niya? Tanong pa ni Britney. Gusto niyang pumunta ako sa meeting place bukas at bayaran ko lahat ng mga nagastos niya sa akin. Is that all? Nakakunot ang noon ni Gino. Fine. Makipagkita ka tomorrow. Are you sure? With me. Maagang nagpunta si Shanti sa meeting place nila ni Gino. Sa isang mumurahing karinderya napili na makipagkita sa binata. Pagkalipas ng halos 15 minuto simula nang dumating siya doon ay natanaw niya na si Gino na bumaba sa isang magarang sasakyan. Laking gulat niya nang pumunta si Gino sa kabilang pinto ng sasakyan. Binuksan ni Gino ang pinto at hindi inaasahan ni Shanti na kasama pala ni Gino ang kalaguyo nito. Are you surprised? Sambit ni Britney habang tinitingnan si Shanti ng mapanghusgang mga mata. Ngumisi naman si Shanti. Look, Shanti. What is it all about? Sumingit na si Gino. Inahain ni Shanti ang mga papel na hawak niya. Ayan, Gino. Breakdown ng mga nagastos ko sa'yo. Tuition fees, rentals, expenses and other miscellaneous fees sa schooling mo. Hindi pa man natapos si Shanti sa pagsasalita, ay hinablot na ni Britney ang mga papel na hawak nito. 1.4 million? Nanlalaki mga mata ni Britney. Nababaliw ko na ba? Okay. 1 million. Para sarado. Nakataas pa ang noon ni Shanti na tugon. Ngumisi naman si Gino. Kailan ka pa naging sugapa sa pera, ha, Shanti? Ang swapang mo. Ano, Gino? Ako? Swapang? Ako na binigay ko lahat sa'yo? Tinulungan kita para maabot mong pangarap mo. Pero anong ginawa mo? Tiningnan ni Shanti mula ulo hanggang paa si Britney. Ngunit nananatiling nakaupo. Nakipaglandian ka sa isang kinakating higad? Watch your words, Becker. Malditang sagot naman ni Britney. Inirapan lang ito ni Britney at bumaling muli kay Gino. Sinuportan kita ng halos 5 taon, Gino. At hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko. Tinulungan kitang makapasok sa medical school. Naniwala ako sa'yo. Minahal kita. At ito lang isusukli mo? Ang gumapang sa kama niya? Huwag kang magpanggap na biktima dito. And besides, hindi ko naman hinihingi yun sa'yo. Ano bang akala mo? Magsistay pa sa'yo si Gino kaya binablackmail mo siya sa halagang 1.4 million? Singit na naman ni Britney sabay ngisi at ngiting mapang-asar. In your dreams. Nilikahan pa ng mata ni si Shanti at binuksan ang kanyang bag. Here, 2 million. Sambit pa ni Britney habang pinipirmahan ang cheque ang hawak. Sa kamalditahan ni Britney, imbis na ipatong na lamang ang cheque sa mesa ay binitawan niya pa ito kaya nahulog ito sa sahig. Pinasobrahan ko na yan para naman may pagpapaayos ka ng mukha. Pang-aasar pa rin ito. Nagbuntong hininga naman si Shanti sa galit. Pulutin mo. Bakit hindi ikaw? Hindi ba ikaw ang pulubi dito? Kaya lumuhod ka na. At ikaw ang pumulot niyan. Gigil na tumayo si Shanti mula sa kinauupuan at kinuha ang baso na may lamang iced coffee. Sa galit ay binuhusan niya sa mukha si Britney. Magpasalamat ka at iced coffee iniinom ko. Hihingal pang galit na sabi ni Shanti. Pinagtitinginan na sila ng mga tao doon. Ang ilan ay natatawa pa sa eksena nila. Hayop ka! Susugod sana si Britney kay Shanti ngunit agad itong nahigiti Gino at inawat. Umalis na tayo. Nakakahiya na. Gigil ngunit pabulong na sambit ni Gino. Hindi pa tayo tapos. Umuusok ang ilong ni Britney sabay talikod. Naiwan naman si Gino saglit at tila may nais pang sabihin kay Shanti. Gino! Pumalakata si Britney at nataranta na si Gino kaya naman wala nang nasabi at umalis na rin.
Naiwan naman si Shanti na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Nang makasigurado na wala na ang sasakyan ni Gino ay yumuko na ito at kinuha na ang tseke. Agad na nabayaran ni Shanti ang lahat ng mga loans na nakuha niya na pinangtustos sa pag-aaral ni Gino noon. Ang sobra naman ay pinamili nila ng mga kailangan sa bahay at nilagay niya sa kanyang savings. Ano? Okay ka na ba talaga? Tanong ni Kit habang sabay silang kumakain ng hapunan ni Shanti. Bakit mukha pa ba akong hindi okay? Natatawang tugon naman ito. Hindi nga ba? Saglit na natigilan naman si Shanti. Hindi ko naman basta-basta malilimutan yung sa amin, Kit eh. Pero, andun na ako sa part ng moving. Nagiging okay-okay na ako. Hinawakan ni Kit ang kamay ni Shanti. You'll be okay soon, Shanti. I'm here for you. Anyways, tama na yung mga dramas natin. Oo nga pala, may nag-resign sa amin na crew. Baka gusto mo mag-apply para maging stable ka na sa work mo at hindi ka na pa extra-extra dyan. Sige ba, magpapasa ako agad bukas. Kinabukasan ay nagpasa na nga si Shanti ng resume sa restaurant na pinagtatrabahuan ni Kit at tatanggap naman siya kaagad. Okay, let me repeat your order, sir. It's 2 mushroom soup for starter, 2 orders of chicken and pork pizza for the main course, 2 lemon tea for the drinks, and 2 banana pancake for the dessert. Sambit ni Shanti. Yes, please. Tugon naman ng banyagang customer. Yumuko si Shanti at dinala na ang order sa counter. Wow! Bravo! Puri ni Kit kay Shanti. Grabe ah! Dudugo pala talaga yung ilong ko dito eh. Natatawang tugon naman ng dalaga. Natawa din naman si Kit. Kaya nagtataka ka pa kung bakit pa English ako sa bahay. Nako, baka maging foreigner na tayo niyan. Pagbibiro pa ni Shanti. Sa isang mamahaling restaurant kasi nagtatrabaho si Kit kung saan ay doon na rin nagtatrabaho si Shanti. Kaya naman ang lahat ng papasok doon ay puro mayayaman lamang at may mga kaya sa buhay. Kadalasan din ay mga banyaga. Shanti, table number 15. Page kay Shanti na may-ari. Ay, agad naman kumilos si Shanti. Go, go, go! Cheer naman ni Kit. Hi sir, may I take your order please? Magiliw na bati ni Shanti sa bagong dating na customer. Napakakisig ng dating nito sa suot na coat na full black attire. Sa itsura pa lang ay mahahalata ng businessman ito at ang dating pa ay mukhang boss ng mafia dahil sa balbasaradong mukha nito ngunit dala naman ang kagwapuhan niya. Sir? Tanong niya muli dahil hindi naman nagsasalita ang lalaki. Nakatitig lamang ito sa kanya. Hello po. Sabit muli ni Shanti sabay kaway. Don't you remember me? At sa wakas ay nagsalita na rin ang lalaki. Ha? Baka nagkakamali lang po kayo, sir. Hindi ko po kayo kilala eh. Natatawa pa si Shanti. Tumayo ang lalaki at napalunok naman si Shanti dahil sa lakas ng dating nito. Nagulat siya dahil pinag-ipod siya ng upuan nito. Please, have a seat. Po? Hindi po sir, ano po bang order ninyo? Nagtatrabaho po kasi ako at hindi po allowed sa amin yan. Babayaran ko ang araw mo. Natigilan si Shanti sa sinabi ng lalaki at hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Kaya naman isang hagupit na sampalang ibinigay niya dito. Shanti! Mabilis naman itong pinuntahan ni Kit dahil kanina niya pang pinagmamasdan ng dalawa. Napangisi lang ang lalaki at hinaplos ang kanyang pisngi na sinampal naman ni Shanti. Hindi ako bayaran para sabihin mo yan. Nangingilid ang mga luha ni Shanti habang nakaduro sa lalaki. Shanti, enough. Nakatingin sa'yo sila, boss. Ibinaba ni Kit ang kamay ni Shanti at bumaling sa lalaki. I apologize, sir. Hindi lang po siguro nagkaintindihan. Halika na. Pabulong pa na sampit ni Kit kay Shanti habang tinutulak palayo. No, I want her to stay here. Natigilan si Kit. Ano bang problema niyo, sir? You owe me something. Ano daw? Sabay na tanong ni Shanti at Kit sa isa't isa. In St. Luke's Hospital. Mata sa mata na sampit ng lalaki. Bumalik sa alaala ni Shanti ang araw na nagpunta siya ng ospital. At ang ospital na nabanggit ng lalaki ay kung saan siya nagbenta ng dugo noon. Are you okay, miss? Mabuti na lang at nalasalo siya ng lalaking may magarang suot.
Pinilit ni Shanti na magmulat ng mga mata ngunit tuluyan na siyang nawala ng malay. Tumitig siya sa lalaking kausap at siningkit ang mga mata. Ikaw? Sambit ni Shanti. Gumiti naman ang matamis ang lalaki at formal na nagpakilala. I am Rex John Villarreal. And yes, ako'y nakasalu sa'yo that day na halos matumba ka na sa sahig. Iniabot ang palad kay Shanti. Napapahiyang inayos naman ni Shanti ang kanyang sarili at tinanggap ang palad ni Rex. Napatawa naman si Kit. So, is everything okay here? Nakangiting tanong ni Kit. Let me just talk with your boss. Seryosong sambit naman ni Rex at nilampasan lamang si Shanti at Kit na nagdire-diretso sa counter. Kinakabahan si Shanti sa maaaring gawin ni Rex. Shoot, kukomplain niya ako, Kit. Kabadong sambit ni Shanti. Hala ka, Shanti, oo nga. Patingin-tingin pa si boss dito sa atin. Hindi na mapakali si Shanti. Maya-maya pa ay may inabot si Rex sa boss nila at dire-diretso nang lumabas ang restaurant. Agad namang nagpunta si Shanti at Kit sa counter. Kit, bumalik ka na sa trabaho mo, please. Sambit ang boss nila. Po? Pero, nalulungkot na sambit naman ni Shanti. Malungkot naman na bumalik si Kit sa trabaho niya dahil saktong may pumasok na customer. Nagbuntong hininga ang boss ni Shanti. I am sorry, Shanti. But this job don't fit you. So please kindly take off your apron and lead yourself comfortably to the exit door. Thank you. Ma'am, baka naman. Magmamakaawa na sana si Shanti ngunit nilikuran na siya ng boss niya. Naisang pumatak ng luha ni Shanti at nanggigigil ng lumabas. Ni hindi na nga niya nilingon si Kit dahil sa sama ng loob. Paglabas ay biglang pumatak ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Iyak nang iyak si Shanti at habang naglalakad sa tabing kalsada ay pinupunasan niya ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang mga mata. Saglit pa ay may tumigil na magarang sasakyan sa kanyang harapan. At nagulat si Shanti. Maya-maya ay bumaba si Rex. Hey, hop in! Imbita nito. Umira pa si Shanti at nagdire-diretso naglakad. Hey, sandali! Habol naman ni Rex at ang maabutan naman si Shanti ay bahagyan nitong hinigit ang braso ng dalaga. Pairap namang humarap si Shanti sa kanya. Gusto mo bang lumapat ulit yung kamay ko sa mukha mo? Oh, chillax! Natatawang tugon naman ni Rex. Sabay taas ang kamay kapantay ng dibdib. Chillax? Gusto mo mag-chillax ako? Pagkatapos mo akong i-complain sa boss ko? Alam mo bang first day ko lang ngayon? At andyan kang epal ka na magpapakit doon. Alam mo naman siguro na oras ang trabaho ko kaya hindi pwedeng i-entertain sa kahit ano. Nakuha lang ako ng order tapos sasabihin mo may utang ako sa'yo. Bombay ka ba? Pwede naman na after ng trabaho ko eh. Ay, nako. Nakakainis sa sambit ni Shanti na medyo garalgal ang boses. Sabay lumakad na muli palayo. Shanti, please. Ano na naman? Ano bang gusto mo? Be my personal assistant. Stay in. Free accommodation, Wi-Fi, food, water, electricity, and other stuff that you'll be needing. Every 15th and 30th of the month. And I'll make it 100,000. Nanlaki ang mga mata ni Shanti at halos hindi siya makapaniwala sa alok na trabaho ni Rex. Agad na pumayag ang dalaga dahil kailangan niya naman talaga ng trabaho. Nakakalungkot naman. Aalis ka na dito. Malungkot na sambit ni Kit habang tinutulungan si Shanti sa paglalabas sa mga gamit nito. Ano ka ba? Papalik din naman ako dito. Palagi pa rin kitang tatawagan. Salamat, Shanti ah. Pero sana, alam mong masaya ako for you. This is it, Shanti. Makakabawi ka na din. Nakangiting sambit ni Kit sabay yakap kay Shanti. Maya-maya pa ay may bumisina ng sasakyan sa labasan nila. Ang sundo ito na Shanti, personal driver ni Rex. Aalis ka na talaga. Naiiyak na sambit pa ni Kit. Oo, bawal umiyak, okay? Niyakap ni Shanti si Kit sabay sakay ng sasakyan pagkalagay ng driver ng kanyang gamit sa loob. Bye! Sabay kaway ni Shanti hanggang sa makalayo na ang sasakyan na lulan siya.
Manghang-mangha naman si Shanti na makarating siya sa malawak na mansyon ni Rex. Napakalaki ng parking lot nito at katapat ang malawak na hardin. Nakaparada ang maraming magagarang sasakyan na tansya ni Shanti ay mga lampas 50. Napakaraming bodyguards na nakatayo lamang sa may harap ng malaking mansyon. Bukod pa ang mga katulong na sinalubong siya pagpasok nila ng napakalaking pintuan. "Dito tayo, iha," yaya sa kanya ng matandang mayordomo. "Ako nga pala si Tommy, ang mayordomo at pinagkakatiwalaan ni Master Rex sa mansyon na ito. Halos 50 taon na akong nanidilbihan sa pamilyang to. Bili ni Master Rex sa sunduin kita sa baba." Sambit ni Tommy habang binubuksan ng elevator na sasakyan nila paakyat. "Grabe, naka-elevator pala sila dito," sambit ni Shanti. Hindi niya talaga mapigilan na maging tanga sa mga nakikita pero syempre, hindi niya yun pinapahalata kay Tommy. Hanggang sa makarating na sila sa home office ni Rex. "Hi!" bati ng binata sa kanya. Nagpaalam na rin si Tommy at naiwan lamang silang dalawa sa malawak na silid na yun. Sa hindi naman maintindihang dahilan ay biglang nakaramdam ng pagkailang si Shanti. "Upo ka, baka mangalay ka dyan." Sabit ni Rex sabay na upo sa couch at nagdikwatro ng hita. "Can you tell me anong nangyari sa'yo after ng araw na yon?" Nagsimula na magtanong si Rex. "Ha? Long story po." Matipid na tugon naman ni Shanti. "Bakit mo ba ako pinupo? Halos magkaisang edad lang tayo ah. One more thing, stop calling me sir. I'll be okay with Rex." Hindi naman nagsalita si Shanti dahil wala namang gustong lumabas mula sa kanyang bibig. "Okay, like this, Shanti. Sa bawat isang po or sir mo sa akin, bawas ng 1,000 ang salary mo. At sa bawat tanong ko, you need to answer me. If not, babawasan ko ng another 5,000. Nakangisi si Rex na tila ng aasar. "Grabe naman yun, sir. Ano ba kasing klaseng tanong yan? At saka, wala pa po ba kayong papagawa sa akin?" "Wala." "Huh?" "You heard me right, Shanti. I hired you kasi gusto ko lang ng kausap. Pero syempre kapag may papagawa ko sa'yo, kasama na din yan." Tumangutang si Shanti. "So, pwede mo bang ikwento sa akin ang nangyari sa'yo after that day?" Hindi pa rin makamove on si Rex sa tinatanong niya. Nagbuntong hininga naman si Shanti at nagsalita na sana nang biglang tumunog ang phone ni Rex. "Give me a second please, sasagutin ko lang tong call." Medyo nakahinga naman ng maluwag si Shanti at ayaw pa kasi niyang pag-usapan ng mga nangyari nung nakaraan niya na konektado kay Gino. Hindi pa kasi ganong kahilom ang kanyang puso kaya hanggat maaari ay ayaw na muna niyang bagintin ang nakalipas. "I need to attend this meeting." Tiningnan ni Rex si Shanti. Nakasuot ito ng simpleng dress lamang ngunit nangingibabaw pa rin ang kagandahan niya. "Please come with me." Sambit ni Rex at nauna nang lumabas ng office. Hindi naman malaman ni Shanti ang kanyang gagawin. Hindi siya nakaready sa suot na damit. Bahala na nga. At sumunod na lang din kaagad si Shanti sa bagong boss niya na si Rex. Nang sumunod na araw ay hindi na inulit ni Rex ang katanungan na yon kay Shanti. Hanggang sa tila nalimutan na rin ng binata. Palagi na rin itong busy dahil sa mga sunod-sunod na opening ng mga negosyo ni Rex sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Naging malapit na sa isa't isa sina Rex at Shanti hanggang sa natutunan ni Shanti na ibalik ang dating tunay na ngiti ng kanyang mga labi. Hindi niya na napapansin na unti-unti na pala niyang nakakalimutan si Gino. "Shanti?" Tawag ni Rex na makitang naglalakad sa hallway ang dalaga. "Yes? I guess magpapa-OT off ako today." Ikaw bahala. Kahit naman mag-OT off ako, sabay pa rin naman tayong uuwi." "No, what I mean is birthday ngayon ng head department ng finance and as a treat for him together with the team, I'm throwing him a party. And you're coming with me." Napabuntong hininga naman si Shanti dahil sa totoo lang ay wala naman siyang kahilig-hilig sa mga ganitong klase ng gimmick. Nag-OT off na nga ang lahat at nagpunta na sila sa isang exclusive bar na puro mayayaman at negosyante lamang nakakapasok, kasama ang team ng boss. Ayaw ni Rex ang maingay kaya naman napili niyang magstay sa VIP room. At doon ay nag-inuman, nagkantahan at nagkasiyahan.
Hoy, Shanty, seryoso ka ba? Juice lang iniinom mo? Nasita tuloy ng birthday boy si Shanty. Ngumiti naman ng tipid si Shanty. Maya-maya pa ay nagulat na siya nang binigyan siya nito ng isang shot ng tequila. Sige na, birthday ko naman. Makulit na sambit ng birthday boy. You don't have to do this. Bumulong si Rex. Pero dahil birthday naman ng head department nila ng finance ay walang abog-abog na ininom ni Shanty ang tequila. Nagustuhan ni Shanty ang inom nito at nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa umuwi na ang lahat at si Shanty na lang at si Rex ang naiwan sa VIP room. Oh, ano Rex? Asan sila? Wala pala yung mga yan eh. Mahina. Medyo bulol-bulol ng boses ni Shanty dahil lasing na rin ito. Samantala, si Rex naman ay tama lang. Kumuha muli si Shanty ng isa pang shot ng tequila. Hawak na kasi nito ang bote. That's enough, Shanty. Awat naman ni Rex. Inilayo naman ni Shanty ang bote. Ganito pala kapag lasing ka na, no? Parang ang saya-saya mo. Walang problema. Manida, kumbaga. Tapos pagtutulog ka na lang. Mahimbing na mahimbing. Kung noon ko pa siguro ikaw nakalala, hindi ko na sana naranasan yung gabi-gabing pag-iyak at mga sakit. Emosyonal na sambit ni Shanty habang tinititigan ang bote ng tequila. Saka naman naalala ni Rex ang nais niyang itanong kay Shanty ng mga oras na yon nang iwan niya ang dalaga sa ospital. What happened to you, Shanty? Tumingin dahan-dahan si Shanty sa mga mata ni Rex. Umuwi na ako nun. Kasi hinihintay na ako ng hayop kong ex. Alam mo yon? Yung chance ko na para unahin ko naman ang sarili ko. Lalo't libre naman yung laboratory sa gagawin sa akin. Kaso, ang tanga ko eh. Binigay ko sa kanya lahat-lahat. Pangarap niya. Tapos wala akong tinira sa sarili ko. Ayan tuloy. Niloko ako. Naloko ako. Nagpauto ako. Nagpakatanga ako. At bigla na lang humagulol si Shanty at nagulat naman si Rex. Kaya ba ayaw mo sanang pag-usapan? Inayos ni Shanty ang kanyang sarili at pinunasan ng mga luha gamit ang tissue. Pero alam mo ba kung bakit ako umiiyak? Umiiyak ako hindi dahil nasasaktan pa ako. Umiiyak ako kasi hindi ko akalain na tapos na ako sa stage na yon. Na sobrang basag ko. Sobrang wasted ko. At ito, ang sarap-sarap na kaya ng buhay ko. May trabaho ako na maayos. May maganda akong kwarto. At higit sa lahat, may gwapo akong boss. Biglang hinawakan ni Shanty ang dalawang pisngi ni Rex at hinalikan nito ng diretso sa labi. Mabilis na mabilis lang yon. At nang iangat ni Shanty ang kanyang mukha ay bigla siyang natauhan. At mabilis na umiwas kay Rex. Sorry. Kagatlabi na sambit ni Shanty na may pagpikit pa. Saglit pa ay naramdaman niya na ang pagkaplos ni Rex sa kanyang pisngi at hinarap siya dahan-dahan sa mukha nito. Bigla namang nakaramdam si Shanty na naglapat muli ang kanilang kapwa mga labi. Ngunit sa pagkakataong ito ay matagal ng halik. Halik na sabik sa pagmamahal at kalinga. Halik na malayang iparamdam at hindi ipagdadamot. Pumulupot na ang dalawang braso ni Shanty sa leeg ni Rex at pumulusok ang kanilang mga galawan. Pangahas na rin gumagapang ang malilikot na kamay ni Rex sa balingkinitang katawan ni Shanty. Umiinit. Lumalagablab ng biglang. Sir Rex, extend pa po. Biglang nag-page ang isang boses sa loob ng VIP room. Napatigil tuloy si Shanty at Rex at nauwi sa tawanan ng kanilang paghahalikan. Hanggang sa makasakay na sila ng sasakyan ay natatawa pa rin silang dalawa. At dahil pareho na ring pagod ay umuwi na sila ng mansyon. Kinabukasan ay late nang nagising si Shanty. Nang makita niya ang oras ay napabalikwas siya sa pagkakahiga. Shoot, 11 a.m. na! Tatayo na sana si Shanty nang makita niya ang isang sulat sa bedside table ng kama niya. Did you enjoy your sleep? Kapag gising ka na, please join me. I'll be waiting in the garden. Rex. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Shanty at naalala ang nangyari ng gabing yon. Ano ba naman yan, Shanty? Napapapikit na sambit ni Shanty sa kanyang sarili.
Naganda na si Shanti na maligo at pagkatapos maligo ay namili na siya ng susuoting damit. At hindi maintindihan ang kanyang sarili dahil nakailang palit na rin siya ng damit. Hindi naman malaman ni Shanti kung ano ang susuotin. Bakit pa ako nasistress ng susuotin? Si Rex lang naman yan. Kinakausap ngayon ni Shanti ang kanyang sarili. Saglit pa ay natigilan si Shanti. May paru-paro siyang naramdaman sa kanyang sikmura. Ano tong nararamdaman ko? Tanong muli ni Shanti sa kanyang sarili. Sa wakas ay nakakuha na rin si Shanti ng damit na isusuot. Isa ulit yung bestida na silk ang tela. Bagay na bagay ang kulay pink na rosas na damit ni Shanti sa kanyang malaperlas na kulay ng balat. At pagbaba niya sa garden ay natanaw niya si Rex na naghihintay sa kanya. Habang papalapit si Shanti ay lalong namamangha si Rex sa angking kagandahan ng dalaga. Hi! Bati ni Shanti. Paglapit niya ay bumungad sa kanya ang isang lalaki na nagpapatugtog ng violin sa gilid at lumabas ang mga serbidora at naghahain ng mga pagkain sa mesa. Pinag-ipod ni Rex ang upuan si Shanti at doon ay pinagsaluhan nila ang masarap na pagkain na ipinahanda ni Rex. Maya-maya pa ay tumugtog ng instrumental music ni TJ Monterde na palagi. May I have this dance? Iyaya ni Rex kay Shanti. Matamis ang umiti si Shanti at tinanggap ang kamay ni Rex. Sa saliw ng instrumental na tugtugin ay kapwa nila pinagsaluhan ng musika. Para saan to, Rex? Tanong ni Shanti habang nakahawak sa batok ng binata. Samantalang si Rex naman ay nakahawak sa bewang ni Shanti. I like you, Shanti. Diretsong tugon ni Rex. Natigilan naman si Shanti at kumala sa pagkakahawak ng binata. Why, Shanti? Hindi ka pa ba ready? Okay lang. Maghihintay ako. I'll take my chances. Pero, gusto kong malaman mo that I really like you. From the first time I saw you. Noong una pa lang kita nakilala. Hindi ka na nawala sa isip ko. Ginawa kong lahat para malaman kung taga saan ka. Kung saan kita pwedeng makita. Nung iniwan kita sa ospital, binalikan kita noon. Pero pagbalik ko, wala ka na. At ngayon na andito ka na, ayoko na mag-aksaya ng oras. Mahal kita, Shanti. Can you be my girlfriend? Hindi naman nagsasalita si Shanti. Maya-maya pa ay bigla nitong sinakmal ang halik si Rex. Halik na sumasagot sa katanungan ng binata. Saglit naman silang tumigil. Akala ko nung nasaktan ako at nasugatan ng puso ko, hindi na ulit ako makakabangon. Nawala na akong karapatan na maging masaya muli. Pero simula nang dumating ka sa buhay ko, lahat ng yun nagbago. Meron pa palang pag-asa na magkakulay ang buhay ko. At ngayon na alam kong handa na akong umibig muli. Alam kong ikaw. At sa'yo ko lang pwede ulit ipagkatiwala ang sarili at puso ko. Mahal din kita, Rex. And yes, payag ako na maging girlfriend mo. Yes! Abot hanggang langit naman ang ngiti ni Rex. I love you. Sambit ni Rex sabay halik sa noon ni Shanti. I love you too. Tugon naman ni Shanti at niyakap ng mahigpit si Rex. Ganap na ngang magkasintahan sina Shanti at Rex. Naging mas masaya ang bawat araw ni Shanti kasama si Rex. Nagpasya na rin kasi silang magsama sa iisang kwarto dahil hindi na rin naman sila mga bata at nasa tamang edad na rin. Maraming bagay naman na itinuro si Rex kay Shanti, lalo na pagdating sa paghawak ng kumpanya at mga negosyo. Nakilala na rin ni Shanti ang mga magulang ni Rex through FaceTime. Hindi na kasi makakauwi ang mga ito dahil bedridden na ang daddy ni Rex kaya naman naiwan na ito sa Pilipinas para mag-manage ng kanilang mga ari-arian. Master Rex, may invitation card po. Inabot ni Tommy ang isang card kay Rex. Binasa naman ito ni Rex sa tila nag-iisip. Maya-maya pa ay dumating na si Shanti kasama si Kit. Wow! Grabe naman pala tong mansyon niyo, Shanti. Pabulong na sambit ni Kit dahil manghang-mangha din ito na makarating sa mansyon. Bahagyang siniko naman ito ni Shanti. Love? Si Kit nga pala kung natatandaan mo. Sambit ni Shanti. Lumapit kay Rex at humalik sa pisngi nito. Yes, love. Siya yung shining armor mo noon and I admire her for that. Siyempre naman. Love na love ko kaya yan si Shanti.
Sobrang miss na miss ko na talaga eh. Kaya ako dumayo dito. Natatawang sambit ni Kit. You can stay here as long as you want to. Hindi nga, love. Masayang tanong naman ni Shanti. Yes. In fact, tamang-tama din yung dating ni Kit. We have a grand ball with different VIPs. Malalaking tao ang magiging bisita nila. Of course, including us, love. And we can bring our friends with us. Ay! Napatili naman si Kit sa sobrang saya. Dumating na ang gabi ng grand ball. Pasakay na ng sasakyan si Shanti nang bigla itong nahilo. Love, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Rex. Yes, love. Okay lang ako. Are you sure? If not, then hindi na tayo a-attend and we'll stay here for good. Maybe need mo ng rest. Oo nga, Shanti. Sigurado ka ba na okay ka lang? Ano ba kayo? Na out of balance lang ako. Okay lang ako. Tara na. At dumiretso na nasakay si Shanti sa sasakyan. Pagdating doon ay sobrang dami ng tao at press. Lalong hindi naging maganda ang pakiramdam ni Shanti ngunit isinagtabi niya iyon. Love, I need to use the restroom. Palusot ni Shanti upang maiwasan ang sobrang crowded na lugar. Sige, sasamahan kita. No, isasama ko na lang si Kit. Alright, hintayin ko kayo dito. At naiwan na nga si Rex na mag-isa. Rex, is that you? Tanong ni Brittany. Who else? Sarkastikong tugon naman ni Rex. Sino siya? Si Gino naman ang nagtanong kay Brittany. It's Rex John Villarreal, my ex-boyfriend. Mapang-asar na tugon naman ni Brittany. Oo, at patagal na yan. You don't need to mention it. Nakakahiya naman sa boyfriend mong gold digger. Napikon pa si Gina sa sinabi ni Rex at hinatak ang kwelyo ng damit nito. At saan mo naman nakuha yung salitang yan? Patunayan mong sinasabi mo. Kung hindi, babasagin ko yung mukha mo. Gino, enough. Nakakahiya. Baka may makakita sa'yo. Binitawan naman ni Gino si Rex. Saglit pa ay biglang dumating ang kaibigan ni Shanti na si Kit. Rex, si Shanti! Hinahapo-hapo pa nitong sambit. Why, what happened? Natatarantang tanong naman ni Rex. Maging si Gino ay naalarma din. Nagtaka siya dahil naroon si Kit at kilala nito si Rex. Agad naman silang sumunod kay Kit at pinuntahan si Shanti. Nawalan pala ito ng balay at agad naman nilang isinugod sa ospital. Doon ay napag-alaman nila na may malalang karamdaman si Shanti na kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Let me do it, presenta ni Gino. No, I am not allowing you to do so, nor touch her. Ako ang boyfriend ni Shanti, and I can afford to get the best doctor for her. Diin ni Rex. Ang yabang talaga nito, kanina ka pa. So ngayon malinaw na. Kaya pala tinatawag mo akong gold digger. Dahil yun ang kwento sa'yo ni Shanti. Bakit? Hindi ba? Dahil sa pag-aambisyon mo na makuhang pangarap mong yan na pagiging doktor, si Shanti ginamit mo. Pero dahil hanggang doon na lang ang kaya ng kaibigan ko, iniwan mo siya sa ere at kumapit ka naman na parang linta sa haliparot na to. Singit naman na bigla ni Kit. Hey! Susugod sana si Brittany ngunit inawat lang ni Gino. At ngayon anong napala ng kaibigan ko? Nagkasakit siya ng dahil sa iyo. Kumunot ang noon ni Gino. Para lang alam mo, nagbebenta ng dugo nun si Shanti para lang matustusan ang pag-aaral mo. At ngayon gusto mo ikaw mag-opera sa kanya? Hindi mo siya pwedeng hawakan, Gino. Okay na si Shanti. Inalis ka na niya sa buhay niya kaya umalis na kayong dalawa kasi hindi naman kayo kailangan dito. Natigilan naman si Gino sa mga sinabi ni Kit. Wala naman talaga siyang kaalam-alam sa mga trabahong pinapasok ni Shanti. Let's go, babe. Naiinis na yaya naman ni Brittany. Tulala pa rin si Gino na hinikit ni Brittany ang kamay nito palayo kay Rex at Kit. Reset. Bakit pa kasi tayo nandito? Ano bang gusto nilang palabasin? Na may mas gagaling pa sa yung doktor dito sa Maynila? Hindi naman yung past yun ni Shanti ang concern mo dito, diba? Tama? Kung hindi yung profession mo. Gigil na sambit ni Brittany kay Gino habang naglalakad sila papuntang parking lot. Ngunit tila wala namang naririnig si Gino at tulala pa rin sa kawalan. Gino! Saka pa natauhan si Gino. What's wrong with you?
Hindi ko lang matanggap sa sarili ko na hinayaan kong gawin niya yun. What? Si Shanti. Yung pagbibenta niya ng dugo para makapag-aral lang ako. Seriously? Nagsishare ka sa akin about her? You know what, Gino? This is nonsense. Mas lalo pa nagalit si Britney at diretso lang sumakay sa loob ng sasakyan. Hindi pa rin sumasakay si Gino. Gino, come on! Nagbuntong hininga si Gino at sumakay na rin. Diretsong drive pa uwi. Naging matagumpay ang operasyon sa puso ni Shanti. Love, for you. Sabay abot ng isang bouquet ng bulaklak kay Shanti ni Rex. Wow, ang ganda naman ito, love. Salamat. Nakangiting banggit naman ni Shanti habang inaamoy-amoy ang bulaklak. Akala ko hindi ko na mararanasan makatanggap ng ganitong bulaklak ulit. Pagpikit ko ng mga oras na yon. Pero nandito ka sa harapan ko, ang superhero ko na nagligtas sa buhay ko. At hindi na nagsasawang dalhan ako ng magagandang bulaklak. I won't let anything happen to you, love. Lahat gagawin ko para sa'yo. I never felt this happiness in my life until you came along. And I will make sure to give you all the love and happiness that you deserve. Hinalikan ni Rex si Shanti sa noo at niyakap ng mahigpit. Mas umusbong naman ang pagmamahalan ni Shanti at Rex na mas pinatibay pa ng panahon. Ibang kaligayahan ang tinatamasa ngayon ni Shanti kumpara sa buhay na meron siya noon kasama si Gino. Na-realize ni Shanti na hindi talaga sa unang pagkakataon malalaman kung ang taong yon ay para sa'yo, kung hindi sa pangalawang pagkakataon. Hindi man napabatid kay Shanti na si Rex talaga ang lalaki para sa kanya, ay pagmamahal pa rin ang nagturo sa tamang daan para kay Rex na mahanap ng puso niyang dalaga. Nagkamali man sa unang pagmamahal si Shanti, ay naging daan naman ito upang makita siya ni Rex at masagip siya sa pagkakalunod sa kalungkutan at nabigyan ng pagkakataon na mahalin ng tunay at mula sa taong totoo at purong pagmamahal at intensyon sa kanya. Sa ngayon, ay masaya na silang nagsasama ni Rex at sinalubong ang bawat araw na puno ng pagmamahal. Araw-araw ay mas lalong minamahal ang isa't isa at hindi kailanman pinaramdam ni Rex na mag-isa si Shanti. When you find your second love, you know it's real. Kaya kung nabiguman tayo sa unang pagkakataon ng ating love life, ay huwag tayong matakot muli na bigyan ng sarili natin na magmahal uli. Dahil hindi tayo matututo kung walang paet o sakit sa pagmamahal. Kailangan lang na maging timbang tayo at magtira para sa sarili. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming